bata pa lamang si Micah ay nakitaan na siya na angking talento pagdating sa sketching. 3 years old. Nakikita ko na siya na talagang mahilig sa drawing kasi lagi po siyang nagdo-drawing tuwing naglalaro. Yun ang pinakalaro niya, nagdo-drawing siya, nakadapa siya, nagdo-drawing siya kahit ano. Minsan yung mga cartoons ang ginagawa niya. So hanggang sa lumaki, yun talaga ang hilig niya. Nang makita ng daddy ni Micah ang kanyang husay sa sketching, ginabayan at sinuportahan niya ito para mas lalong ma-develop ang talent ng anak. Binibilhan ng gamit, tapos pag-drawing na para isang paraan na para kumita din naman siya. Kasi malaking bagay po yung talent para ng pagkita ng konting pera. Lagi po akong drawing kahit wala po akong kinokopya. Basta, kasi nandyan lang naman po malapit lang naman po sa akin sketchpad, tapos lapis, o kahit ballpen, nag-drawing ako pag wala akong ginagawa. Nag-search ako sa YouTube yung mga techniques, mga styles. Si daddy po, lagi po niya pag nag-sketch po ako, pag nandyan po siya, kinokorek niya po yung mga mali ko. Sa paglaki ni Micah, mas na-improve pa niya ang kanyang talent in sketching. Nag-start po ako sa pagdodrawing sa room, tapos napansin ng mga classmates ko na pwede daw ba silang magpa-sketch. Sila din nagsabi sa akin, bakit di mo gawing business yan? So, nag-start ako hanggang sa nakita ko na malakas naman po siya. Ayun, tinuloy ko na po. Magmula noon, di na nag-atubili si Micah na magsimula ng negosyong sketching. Bawas-bawas din sa mga hingi-hingi kila mami, kila daddy. Ang ginawa ko, pinaikot ko po yung pera. Bumili po ako ng sketchpad sa mga clothes na binibenta ko. Bumili din po ako. Tapos, saka ko na siya pinaikot. Ayun na, nag-start na po yung business. Ngunit dumating ang pagsubok sa buhay ni Micah. Dahil sa kagipitan, napilitan siyang pansamantalang tumigil sa kanyang pag-aaral. Yung nag-stop na po ako ng pag-aaral, doon na po umikot sa isip ko yung pagbi-business. Nag-sketch na lang din ako sa bahay, bakit po hindi gawing business. Tapos, mahilig na rin lang ako sa fashion, bakit hindi ko i-share by doing a business, by starting a business. So, doon po nag-start yun. At mula sa kinita ni Micah sa sketching business, nakapag-start din siya ng isa pang negosyo na pinagkakakitaan niya online sa pamamagitan ng internet. Nag-start po ako sa mga sapatos kasi sobrang love ko yung shoes. Hanggang sa naging damit na siya, tapos dumami na siya ng dumami. Ngayon ay graduating student na si Micah sa course ng Mass Communication sa Far Eastern University. Kahit nag-aaral, patuloy pa rin ang kanyang mga negosyo. Brush na ginagamit for charcoal or either yung madalas po ako madaling araw ako nag-sketch. Kasi yun po talaga, ang sketching po kasi for an artist, kailangan tahimik, kailangan maganda yung mood mo. Sa diskarte at talento, di talaga pahuhuli ang ating mga kabataang Pinoy. Kaya si Micah Cloma, isang certified batang big time. Magandang hapon mga kasambahay. Kasama po natin ngayon si Mr. Boy Atienza na siyang ating bidang Pinay ngayong hapon. Sir Boy, bigyan niyo naman po kami ng tips and advice para po dun sa ating mga kasambahay na gusto rin pong mag-start ng negosyo. Well, actually, ang business ko natin alahas, sa panahon ngayon, napakamahal ng ginto. Dapat maging very, very extra cautious ka kapag ka nasa negosyo kang ito. Una yung pagtitiwala. Well, okay na nagtitiwala tayo sa tao, talagang kailangan nagtitiwala. Pero bago mo pagtiwalaan, kailangan i-screen mo muna yung mga tao dahil karamihan sa kasama natin sa industriya dito kaya bumabagsak. Nagtiwala, tapos na-swindle. Tapos titingala na lang sila na wala na, nalugi na sila. So, yun ang isang major problem. So, secondly, dapat alam mo maigi yung trade mo, pag-aralan mo maigi yung homework mo. Kailangan meron kang parang Passion. passion sa ginagawa mo. No? Malaking
bagay yan. At isa pa, security reason dito sa negosyong ito. Maraming mga tao na medyo hindi kagandahan ang pananaw sa buhay na pipilitin lang agawin yung mga pinaghirapan ng ibang mga tao. So pag-iingatan mo na hold up, manakawan, mga ganyan. Yung mga strategy naman po natin, sir, baka po mabigyan niyo rin kami yung tama pong pamamalakad or yung mas ma-encourage po natin yung mga empleyado natin na magsumikap. Well, number one, kailangan, kung may tauhan ka, ibigay mo yung para sa kanila. No? Alam mo, may mga employer na binabarat masyado yung sweldo, ina-underpay yung mga tauhan. So, hindi ka bibigyan nila ng magandang trabaho. So, ibigay mo yung para sa tao mo. And then, guaranteed yan, susuklian ka ng mga tao mo ng tama. Pag nakita lang maganda yung hangarin mo sa kanila, hindi sila mag-isip na masama sa'yo eh. Isa pa, pag gumawa ka ng kahit na anong produkto, hindi lang alahas, ano? Kahit na ano, do your best. Gawin mo ang pinakamaganda at pinakamainam, no? Yan ang advice na binigay sa akin ng tatay ko eh. Sabi niya, do your best and charge the most. Pero, sabi ko nga, I did my best, gawin mo ang pinakamabuti, ha? Pero hindi ko minahalan yung customer ko. Ang ginawa ko, minahal ko yung customer ko, ha? So, they keep on coming back para sa aming produkto. Yan mga kasambahay, narinig na po natin kung paano ang pamamalakad at tips and advice na may bibigay ng ating bidang Pinoy ngayon. Marami pong salamat, sir. Thank you, Thank you Dina. po. Mamaya, ibabahagi na ng ating maswerteng Pinoy ang kanyang nakakaantig na kwento. Dito lang sa Bidang Pinoy!